And for today, maganda nga ang ating pag-uusapan, usapang trabaho tayo. Ano nga ba ang naging trabaho namin dito sa Canada? Kasi maraming naka-curious, maraming tatanong online. So, isi-share namin sa inyo ano ba yung naging trabaho naming mag-asawa dito sa Canada. Kami yung isa sa mga Pilipino na hindi naging madali agad-agad na maganda agad. So, madami kaming pinagdaanan, especially si Kiko, kasi talagang nag-sacrifice muna for the first couple of years para sa papers. Hi guys! Nandito ngayon tayo sa West Edmonton Mall. Ayan. So, bumili na tayo ng iba nating mga pang-uwi. At ayan nga ang view sa West Edmonton Mall. Makikita nyo dito. Bukod sa mall siya, nagiging attraction din siya kasi maraming kung aning-aning. Ayan. Maraming kung ano-anong mapupuntahan dito. Merong mapapag-ice skatingan. Tapos, hi guys! Tapos meron ding swimming pool. Tapos may mga kung ano-anong attractions tayo dito. Ayan. Hey! Hi friends daw. Hi friends! Hi friends! Hi! Tikman lang muna natin guys. Hi guys! Dahil natikman namin yung cheesecake nung nakaraan at masarap siya. Yeah, pero bumili tayo. Ito ay Castella, ano to? Castella cheesecake. Ay, kasama ba ako sa vlog? Ay, ito natin dito. Sabay. Ano ba? Ikulit ko yan. Ito pa yung isang attraction guys. Nasa loob din to ng West Edmonton Mall. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. And for today, maganda nga ang ating pag-uusapan, usapang trabaho tayo. Ano nga ba ang naging trabaho namin dito sa Canada? Kasi maraming naka-curious, maraming tatanong online. So, isi-share namin sa inyo ano ba yung naging trabaho naming mag-asawa dito sa Canada. Pero bago natin gawin yan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga bagong subscribers. So first, we have Maria Welch Santos, 4612. Sabi niya, new subscriber from Denmark. Hi po ma'am, nice to meet you here. Yan, nice to meet you po, Ate Maria Welch Santos. Sabi naman ni Rao Halinen 2926. Sabi niya, Joy in Alberta, nice. Swerte po, ang ganda ng work nyo. Sana more vlogs pa po. Madami ako natutunan sa inyo. Bago pa lang ako sa Canada, mag 3 years pa lang. Nakaka-inspire po vids nyo. Rao Halinen 2926, we're very happy na nagiging inspiration sa inyo itong mga video namin. Kami po ay bago-bago lang din dito sa Canada. Nakakalimang taon pa lang din po kami. Kaya marami rin po kaming natututunan sa mga comments naman ninyo. Kaya maraming salamat po sa pagtutok. Sabi ni Crit Daddy Sama 4656. Daily uploads, very personal po ang stories nyo. So insightful and inspiring. May I know po kung ano po ang work nyong mag-asawa. Pinapanood po namin dalawa ni Mrs. ang mga vids nyo. And we want to be like you guys. More powers to you po. Ayan. So si Crit Daddy Sama ang isa sa mga nagtatanong kung ano nga daw ang trabaho namin dito sa Canada. So mamaya pag-uusapan natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Next, si Rio Boy. Ito, si Rio Boy, madami-daming message to. So sabi niya, congrats and thank you. Simula 2022, SG-based pa ako. Pinapanood na kita kung paanong buhay sa Canada. 10 years din kami sa SG pero may kulang. Mag 2 years na ako dito sa Lac La Biche, Alberta. Tama ba yung basa ko, bro? At kasama ko na family ko. Same thing, nakakatulong pa din ang mga videos mo sa amin kasi may plano kami lilipat pa Calgary. God bless. Ayan. So, nag-reply kami. Sobrang maraming salamat po sa support sa amin mula noon hanggang ngayon. Sana po magkita tayo dito sa Edmonton. Nag-reply si Kuya Rio Boy. Sabi niya, nakita namin kayo last 2 months sa Costco. Busy kayo eh. Guys, ang cute nila, lalo na si Bibi. Ayan. So, maraming salamat po. Sa susunod, Kuya, hi kayo sa amin at nang magkakilala tayo. Next is Dan Gopes or Dan Gopes 271. Ayan. Shout out from Gopes family or Gopes family. We are 6 months here in Edmonton. Ayan. Welcome sa atin. Pareho tayong medyo bago-bago pa lang dito sa Edmonton. Masaya, di ba? Kimberly San Agustin 3333.
Bet ko po yung advanced New Year resolution or goals and subscribe na po when you started this channel. Wishing this channel, you and your family all the success you deserve. Looking forward to 2025. Andito na rin po kami sa Edmonton, kakamove lang nung end of September. From Toronto po kami and walang relative dito pero mas pinili na magkabahay kaya we choose Edmonton. Ayan sis. Sana hindi tayo nagkamali sa ating naging desisyon. So far kami naman ay masaya naman. Feeling ko tama ang desisyon natin. Let's hope and pray na this is where God wants us to be. This is where God wants us to grow. Ayan. So, maraming salamat Sis Kimberly San Agustin sa pagsuporta at panunood sa aming channel. Rosette Cortez 3154. Hi, matagal na din kami nanonood sa inyo. Simula ng pagdating nyo sa PEI na nawalan kayo ng employer, nag-search pa lang ako ng pathway to Canada. Now, dito na kami sa Labrador City, Newfoundland, 1 year nung November, or 1 year sa November 15. Wow, happy anniversary sa inyo sis. Nangangarap din kami lumipat ng Edmonton. Ayan. So, from Newfoundland, nag-iisip sila if they wanna move to Edmonton. Ayan. Salamat sis sa panonood nyo. At sana ay makakatulong itong video namin sa inyo para matingnan nyo kung ito ba ang buhay namin ay yun yung gusto nyo dahil ganito sa Edmonton. Ayan. Magagawa pa tayo ng mas maraming video dito sa Edmonton para magkaroon kayo ng idea. Ayan, dyan nagtatapos ang ating shoutout for today. Guys, continue commenting dahil nakakatuwang magbasa ng mga comments ninyo. Kami ay nai-inspire na patuloy na mag-video at gumawa pa ng mas bonggang content para sa inyo. Pero ayan guys, kami ay humihingi sa inyo ng tulong at suporta kung kayo po ay bago sa aming channel or kayo ay nagbabalik na manonood ng aming channel at kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, please click that subscribe button para naman ganahan pa kami lalo, diba? Share nyo na dito sa mga kaibigan nyo, baka makatulong sa kanila. At subscribe din sila, syempre. Ayan. So, ano nga bang trabaho namin dito sa Canada? Backtrack tayo. Laging ako yung simula kasi mabilis lang yung sa akin. Backtrack tayo. Sa Pilipinas po, isa lang talaga ang naging trabaho ko. Ako po ay nagtatrabaho sa isang insurance company. Nasa finance side ako ng kumpanya. Hindi ako nagbebenta ng insurance, pero insurance company siya. Kaya nagpunta po ako sa Singapore. Sa Singapore po, 5 years naman ako doon. Nagtrabaho po ako sa jewelry shop. Sa jewelry shop, nasa accounts din ako ng very light. Mga payables, receivables, ng very light. Pero mostly talaga guys ay sales kasi nandoon ang quota. Ayan. So, doon kailangan ni bossing ng mas maraming tao. So, doon niya ako nilagay. Sige, mag-sales ka. Nagbebenta po ako ng diamond sa Singapore. Nakakatuwa kasi marami akong nakilala doon ng mga magpapakasal. Kasi syempre, diamond ring, diba? So, engagement ring yung mga binibenta namin doon. And then, doon na rin ako na mulat paano ba mag-market, paano ba mag-take ng videos, paano ba mag-edit ng videos ng very light. So, namulat ako sa marketing and sales sa Singapore na po. 5 years po ako doon. And then, pagdating namin dito sa Canada, nakaka 5 years na rin po ako sa current company namin. Nag-IT naman po ako, pero nasa marketing pa rin. So, IT company, pero marketing department. From finance, naging sales and marketing, tapos marketing. Ayan. So, medyo kakaiba yung aking career, di ba? Medyo iba siya. Pero, so far, I'm enjoying it. And, alam nyo naman guys, work from home nga itong trabaho na to. Yung flexibility talaga, yung nagustuhan ko. When I was in PEI, I had a couple of job offers, specifically from a medyo kilala siya sa island na dealer, car dealer siya. So, inofera nila ako twice. Nagpalit ng management, kinukuha ulit ako ng bagong management. Maganda na yung offer, in fairness. Pero for some reason, pinagdasal ko at siguro sabi ni Lord, na stay put. Then, yun na. Very maganda yung aking decision na stay put lang ako sa current company kasi kung hindi ko ginawa yun, mahihirapan kami sa pag-move namin sa Edmonton kasi hindi sila remote work. Ang nagustuhan ko talaga sa company ko na to is yung flexibility. Hindi lang sa work location, kundi pati na din sa time. Merong leniency in terms of what time I want to work or what time I can work. Siyempre, kailangan pa rin ng approval ng management, pero mas lenient sila in terms of hindi siya kailangan 9 to 5, 9 to 5. When I was pregnant, I was working at 4 a.m. because a very morning person po ako nung buntis ako. And then, I clock out around 2
ano yun, putol-putol. Pinuputol-putol ko siya. Nagka-clock out na ako usually ng 2 p.m. kasi nakakatulog ako sa hapon dahil nga buntis nga ako. Yun po ang aking naging path. So, paano ko pala nahanap yung aking trabaho dito sa Canada? Open work permit po ako ng aking asawa before. So, si Kiko po a close work permit. So, open work permit niya ako. Nung una gusto ko na po talagang mag-try magtrabaho sa mga chain stores, sa mga food chain. There's nothing wrong with working with the food chain, pero as we know, medyo mas demanding ang oras. Weekends, may pasok. Hindi naman long working hours, pero kumbaga, hindi siya yung typical na 9 to 5. Pwede kang maging closing, yung mga ganun. Eh, sabi nga ni Kiko sa akin that time, kaya tayo lumipat ng Canada kasi gusto mong makabalik sa industry mo or gusto mong makuha ulit yung gusto mong trabaho. So, sabi ni Kiko, give yourself some time, try to apply. Nag-apply nga po ako noon, online lang. Sa PEI, meron sila yung tinatawag na Work PEI. May website na Work PEI, may Facebook na Work PEI. So, doon po ako nakahanap ng trabaho. Grabe yung interview nun. Una, phone, tapos may video, tapos phone ulit, tapos isa pa ulit na phone, tapos meron pang in person kasi may office sila sa PEI. But let's move on. Ano ba ang trabaho naman ni Kiko? So, yan. Nagsimulang magtrabaho po si Kiko ay very early kasi hindi pa siya nag-graduate. Nag-OJT kasi kami pareho ng US. Ito pala yung backstory nun. Nag-OJT kami ng US. HRM siya, na-credit. Na-credit yung kanya. Yung sa akin kasi hindi na-credit. So anyway, na-credit yung kanya. So may time siya to work earlier. Kasi wala na siyang OJT. Na-credit na yung OJT niya. Ginawa niya yun ng summer ng 3rd year. Summer ng 3rd year. Kaya nung 4th year na, hindi na siya mag-OJT. Maluwag yung schedule niya. Nagtrabaho na siya ng Marriott sa Philippines. After ng Marriott Philippines, I think ang next niya ay TGIF. I think TGIF. Puro restaurant and hotels po siya sa Pilipinas. Kasi nga, hotel and restaurant management po ang kanyang course. After nun, nagbarko din si Kiko. First year ko sa Singapore, wala si Kiko sa Singapore. Siya po ay nasa barko. So, European cruise si Kiko for 1 year. And then, after nung isang contract niya, pumunta nga po siya ng Singapore. Nag-try siyang mag-work doon and nakahanap siya ng work. Doon na nag-change yung career niya because napasok siya sa logistics company. Pero may side business si bossing na network. So, meron silang network sa mga logistics company at mga partners, ganon. So, pinadala si Kiko ng Malaysia twice and then pinapadala siya ng Dubai. So, before kami mag-Canada, gusto ng boss niya mag-Dubai muna si Kiko para makapag-recruit pa ng business, ng new business. Pero yun nga, hindi na siya pumayag nun kasi nga medyo magulo kung dadaan pa kami ng Dubai bago kami pumunta ng PEI or pumunta ng Canada. So, hindi na namin tinanggap yun. Napasok si Kiko ng logistics and nagustuhan niya. Ngayon, nung lilipat na kami dito sa Canada, si Kiko ang naging alay. Ano ang ibig sabihin sa naging alay? Bumalik siya dun sa restaurant. So, unang naging trabaho talaga ni Kiko ay si Jack's Pizza. Ayan. Si Jack's Pizza ay owned by that time, owned siya ng isang Lebanese na nakilala ni Kiko. Nag-apply siya, nakilala niya yung Lebanese, pin-process niya yung papers namin. So happened, sabi nga ng kaninang shinout-out natin, pagdating namin dito, nagpalit ng management na ibenta na ni Lebanese sa isang Chinese ang kanyang negosyo. Yun na nga, nagkaroon na ng problema, hindi kami kinuha, or hindi kinuha si Kiko dun sa work na yon. That's the time na nalipat na siya sa Subway. Gumagawa sila ng mga sub. Ayan. Tapos noon, doon siya nagtrabaho at yun na rin yung kampanya na nagpa-PR sa kanya. After a while, I think naka 3 years din siya doon. Oo, 3 years din siya halos doon bago siya nag-move sa logistics ulit. Bumalik na siya ng logistics. Dati air freight and sea freight. Ngayon, naging trucking. So, sa logistics siya ulit, logistics coordinator. Pero alam niyo naman si Kiko, dahil nga network, nagustuhan niya yung pag-network talaga. Magaling siya doon. Nag-apply siya internal transfer from logistics coordinator, naging company recruiter siya. So, yun yung naging huling trabaho niya sa PEI bago siya nag-stop mag-work. So, then, after nun, pagdating niya dito, construction company siya, pero nagdi-dispatch sila ng mga workers. So, in-apply na trabaho ni Kiko by right is recruiter pa rin. Pero ang nangyari is nagkaroon ng internal transfer. So, ang nangyari sa kanya ay hinire pa rin siya ng company, parang management trainee na siya. Kasi nga,
ayaw siyang i-let go na parang, ay, na-feel na yung position pero I want you to be part of our team. All around. Nag-accounting siya ngayon, nagdi-dispatch siya, tapos meron din siyang visibility sa recruitment side. Hindi pa niya talaga alam kung saan siya mas steady. Pero for now, talagang kada role ay binibigyan siya ng visibility. Parang inaaral. I think mas magiging clear lang yung path for him once na bumalik kami from Philippines. Kasi right now, talagang tinetrain siya for each position. Pero so far, mukhang approved naman si Kiko. Mukhang happy naman siya sa kanyang naging work. Kami yung isa sa mga Pilipino na hindi naging madali agad-agad na maganda agad. So, madami kaming pinagdaanan, especially si Kiko, kasi talagang nag-sacrifice muna for the first couple of years para sa papers. Kasi yun ang nagbibigay ng papel, yun ang talagang kakayanin, diba? Sa part ni Kiko, talagang give back is the key. So, tinulungan nila tayong kumuha ng papers. We have to give back. We have to stay for a while. Huwag kayo agad aalis kasi naman bilang pagtanaw na lang din sa lahat ng tulong, pasasalamat yun. Let's be grateful sa help na ginawa ni company at ni province sa atin. Kaya, stay for a bit. Yun yung naging trabaho namin, guys. Ang masasabi ko lang is, wala siya sa laki ng sinasahod nyo, nasa higpit ng sinturon. Just learn to play with money. Kasi money talaga ay, imagine niyo guys, hindi naman natin nahahawakan ng pera, pero parang sobrang big deal talaga ng pera sa buhay ng tao, di ba? Ngayon, kaskas ng puro card na lang, hindi mo naman nakikita yung cash talaga, di ba? It's just numbers. So, kailangan nating ma-learn na mag-play with the numbers. Sabi ko nga sa inyo, yung jacket na gamit ko nung pagdating namin dito, yun pa rin yung gamit ko hanggang ngayon. Nagdagdag kami ng gamit, pero hindi kami iba-ibang tao. May mga taong mahilig sa jackets, may mga taong mahilig sa shoes, may taong mahilig sa bags, may taong mahilig sa relo, may taong mahilig sa bahay. So again, depende yan sa priority ninyo kung ano po ang gusto nyo mangyari sa inyong mga sari-sariling buhay. Kami po, sabi ko nga, wala kaming restaurants na kain-kain nung mga simula kasi nga may target kami. Tapos, yun nga, jackets na lang. Sabi ko sa inyo, first year pa lang namin sa Canada, yun na yun. Hanggang nung isang araw, yung pa rin yung suot ko eh. Nakita nyo yun, yung parang purple, yung parang deep purple ang kulay niya. It was from 2019. It was a gift. Galing British Columbia ng aking tita doon. O, diba? So, nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ang inyong pera. Yun lang ang masasabi ko. So guys, kahit gaano man kaliit o kalaki ang sahod ninyo, nasa paggastos. Sana makatulong itong video na ito sa inyo. At kung kayo po ay may additional na katanungan, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo ulit sa susunod nating vlog. Bye-bye!